Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. PNP, magpapatupad ng bagong reforma para sa mas mabilis at hassle-free na pagkuha ng lisensya sa baril. Ipapatupad na ng Philippine National Police ang mas mabilis at hassle-free na pagkuha ng lisensya sa baril, ito'y sa pamamagitan ng bagong reformang ipatutupad ng Firearms and Explosives Office ng PNP. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ang bagong sistema ay naglalayong magbigay ng mas ligtas, mas mabilis, at mas madaling proseso para sa mga responsableng gun owner. Ang bagong sistema ay naglalaman ng mga advanced na seguridad at mga feature tulad ng anti-malware protection, web reputation monitoring, activity tracking, device control, at two-factor authentication. Bukod dito, naglunsad din ng mga regional kiosk installations, integration sa National Police Clearance System, at isang user-friendly mobile app upang mas mapadali ang proseso. Sinabi ni Marbil, ang mga reformang ito ay nagpapakita ng commitment ng PNP sa digital transformation at public service excellence. Magugunitan na noong May 16, 2024, nang mangyari ang cyber attack sa ginagamit na system ng PNP-FEO na nagpakita ng mga kahinaan ng dating sistema. Samantala, DOE patuloy ang pakikipagtulungan sa LGUs para sa mas mabilis na pag-aproba ng mga energy projects. Pinaigting ng Department of Energy ang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang mapabilis ang proseso ng pag-aproba ng energy projects sa bansa. Layunin ng DOE na pabilisin ang pagbuo ng mga energy infrastructure sa pamamagitan ng streamlined permitting processes sa LGUs. Pinangunahan ni Undersecretary Sharon Garin ang serye ng konsultasyon upang tiyakin ang mas episyenteng regulasyon at mas madaling pagpasok ng pamumuhunan sa sektor ng enerhiya. Isa sa mga pangunahing hakbang ng DOE ay ang paggawa ng isang standardized ordinance template para sa energy infrastructure na unang ipapatupad sa Iloilo Province. Sa ilalim ng panukalang ito, isusulong ang mabilis at transparent na pag-aproba ng permits, kabilang ang LGU Resolutions of Support, na dapat mailabas sa loob ng itinakdang panahon. Target din ng DOE na pahintulutan ang sabay-sabay na pagproseso ng aplikasyon para sa Strategic Investments on Energy, at gawing mas malinaw ang singil sa mga permit. Bilang bahagi ng mas malawak na hakbangin, nagsagawa na rin ng konsultasyon ang DOE sa Batangas, Rizal, Ilocos Norte, at Pangasinan. Patuloy nilang pinagtitibay ang koordinasyon sa iba pang ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang maayos at episyenteng pagpapatupad ng mga energy projects sa bansa. Sa kasalukuyan, may 3 renewable energy projects ang nasa Iloilo, habang may 26 pang nakatakdang itayo, kabilang ang 4 na committed projects sa pamamagitan ng inisyatibang ito. Inaasahang mapapabilis ang pagpasok ng mas maraming investments pagdating sa clean energy. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.